Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca de Aguilar. Ito po ang aking Day 184 devotion para sa ating 365 daily devotion pinamagatang ano ang pinagkaiba ng grace at mercy. At ang topic natin ngayon ay mercy. Sabi po dito, yung concept na mercy is God's tender expression of goodness toward those who are suffering, weak, or in distress. Unlike grace, which gives us what we don't deserve, mercy withholds the judgment or punishment we do deserve. It is God's heart moving toward the broken, the guilty, and the needy. Throughout Scripture, God shows Himself as rich in mercy, a Father who is not quick to anger, but delights in compassion. In Jesus, the mercy of God is displayed fully, healing to the sick, forgiving sinners, and welcoming the weary. His mercy meets us where we are and lifts us up in love. At ang Bible verse natin matatagpuan sa Luke chapter 6 verse 36. Be merciful just as your Father is merciful. Sa Tagalog po, maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama na mahabagin. At ang teachings natin ay number 1. We are saved by the mercy and grace of God. Dahil sa habag at pagmamahal ng ating Panginoon, dahil sa kabutihan niyang taglay, sa blessing na binibigay niya sa atin, naligtas tayo. Diba? Lahat ng paraan ginawa ng ating Panginoon para lang maligtas tayong mga nasasakupan niya, at doon niya rin pinakita kung gaano niya tayo kamahal. And number 2 po, we can appeal to God who is rich in mercy. Ito po, kahit sobrang mahabag na ating Panginoon, pwede pa rin natin siyang we can appeal to God, diba? Kahit na mayaman siya sa kahabagan, hindi siya nagmataas sa atin, hindi siya yung parang hindi siya yung kala mo, hindi mo siya kayang lapitan, diba? Hindi mo siya pwedeng dasalan gawin, pero hindi. Mapagpakumbaba ang ating Panginoon. Number 3 po, we have an obligation to show mercy to others. Ito po, may obligasyon po tayo na, kasi diba mahabagin ng ating Panginoon, may obligasyon din tayo na gawin din yun sa nakapaligid sa atin, sa kapwa natin, na kailangan tumulad tayo sa ating Panginoon na mahabagin na rin, katulad ng pagiging mahabagin na rin sa atin. And application naman po, paano natin tumag-apply sa ating buhay. Number 1, align your life with God's merciful nature. Ito po, i-align po natin ang ating buhay sa merciful nature ng ating Panginoon. Kailangan naka-align tayo doon, naka-align yung buhay natin doon, para sa ganun talaga naka-set lang yung buhay natin na talaga naka-focus tayo sa ating Panginoon. Talagang unti-unti natin i-develop yung ating sarili na when it comes to mercy, kailangan ginagawa natin yun sa ating kapwa, hindi lang natin yung sinasarili o hindi lang natin yung sinasabi, dapat ginagawa rin natin. And number 2 po, apply mercy when treated unfairly. Diba? Parang pag sa tingin mo parang hindi patas yung isang bagay, magpakumbaba ka na lang or maging mahabagin ka na lang, ganun. Kasi diba, sabi nga parang hindi na natin kailangan gantihan yung mga tao nag-treat sa atin ng pagiging unfair. Ang ating Panginoon ay may bahala sa kanila, at hindi nasa kamay natin o hindi nasa atin yung hindi na sa atin yung sa kanila, tawag dito, yung pagkagiganti, dahil hindi yun tama. And lastly po, appeal to God's mercy and grace. Ito po, appeal God's and mercy and grace, talagang sa buhay talaga natin yun. Kung maaaring lahat talaga na ginawa ng ating Panginoon, diba talagang isabuhay natin yun,
at gawin natin yun sa ating buhay. Talaga maging example yun para sa atin. And yun naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo at huwag mo rin ako na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.